Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus, the Lamb of God. So dito po tinalakay natin na sa Old Testament pa lang, prepare na yung mga tao sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, kaya inutusan sila ng Diyos sa Old Testament na mag-aalay sila ng tupa. Bakit? Darating yung panahon na iaalay ng Diyos ang kanyang sariling anak bilang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng ating mga kasalanan. So yung verse na ginamit po natin sa devotion na ito ay matatagpuan po sa John chapter 1 verse 29. Sabi po rito, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, gusto ko po mag-focus tayo dun sa salitang nag-aalis. Kung hindi nyo po napanood yung devotion natin patungkol dito, Jesus the Lamb of God, balikan nyo po. Marami po kayo matututunan doon at mas ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa atin. But I want to focus on the word who takes away. Inaalis. Inalis ng ating Panginoon Jesucristo. Siya yung nag-aalis ng ating mga kasalanan. At ano po ibig sabihin ng inaalis o nag-aalis o tinanggal niya yung ating mga kasalanan? Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, lahat ng ating mga kasalanan ay kinuha na ng Panginoong Jesucristo, inangkin sa kanyang katawan, inilagay sa kanyang katawan at siya po yung nag-volunteer na mapako doon sa krus upang lahat ng ating mga kasalanan ay maprosahan na sa kanyang katawan at tayong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tumanggap ng kapatawaran at paglilinis mula sa ating mga kasalanan. Now, sabi po rito sa Hebrews chapter 10, verse 17, "Their sins and lawless acts I will remember no more." Hindi na alalahanin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan na ginawa natin laban sa Kanya at laban sa ating kapwa. Now, dito po sa devotion natin na ito, yung unang tanong natin dito ay anong pinagkaiba ng pardon and amnesty. So, ako po ay nag-aaral ng batas, so yung medyo familiar po ako dito sa gobyerno natin, yung presidente natin, pwede siyang magbigay ng pardon, pwede din siyang magbigay ng amnesty. Now, maraming differences yon. Now, isang pinagkaiba ng pardon at ang amnesty, yung pardon, kapag pinardon ng presidente yung isang bilanggo, papalayain yun. No? At nakalaya na nga siya, pero yung kanyang criminal record nandun pa rin, guilty pa rin. Now, yung amnesty naman, from the word amnestia, tinanggal na, parang, from the word amnesty, wala nang memory. No memory. Ibig sabihin, tatanggalin lahat ng record mo. Wala nang maiiwan na record na criminal ka pa, as if you didn't do anything wrong. So, yan po yung ibig sabihin ng amnesty. Now, gusto ko po yung term na amnesty kasi hindi mo man makita yung eksaktong word na amnesty sa Bible, pero yung concept nandun. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na I will remember your sins no more. Napakaraming verses po nito, itong bandang huli na sinulat ko rito. Puro po yun sa mga verses nagpapatotoo na ang Diyos hindi na aalalahanin pa at ibibilang pa yung ating mga kasalanan laban sa atin. Kaya sabi po rito, even I, am He who blots out your transgressions for my own sake, and remembers your sins no more. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Napakaganda po, Wala nang natirang kasalanan sa atin, obliterated, tinanggal na ng Diyos, at hindi na gagamitin pa laban sa atin. Alam niyo po kasi, pag humarap ka sa isang judge, nakakatakot kapag patong-patong yung kaso mo. Lahat ng yun, accusation yun laban sa'yo. At lalo na kung guilty ka, talagang nakakatakot. Lalo na yung judge, bibigay sa'yo yung sentensya. Now, kung sa harapan ng Diyos tayo harap, of course, yung kaso natin patong-patong din. Yung listahan ng ating mga kasalanan, baka mas matangkad pa kaysa sa atin 100 times over. No? Pero alam niyo po, salamat sa Panginoong Jesucristo dahil siya yung Lamb of God who takes away the sin of the world. Yung lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kaso sa harapan ng Diyos, lahat ng yon obliterated. Talagang inalis, tinanggal, sinunog, tinapon. Wala nang natira na akusasyon laban sa atin. Because we are forgiven. Wala nang kasalanan pa na gagamitin laban sa atin. Wala nang akusasyon. Kaya po sinasabi rito sa
Psalm 32 verse 1 and 2. Blessed is the one whose transgressions are forgiven. Mapalad ang isang tao na pinatawad ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against him. Hindi na ibibilang ng Diyos yung ating mga kasalanan laban sa atin. Lahat ng ating mga kasalanan ay kasama ng pinarusahan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y napako doon sa krus. At nung siya'y namatay doon sa krus. Yung lahat ng ating makasalanang pagkatao ay kasama na ring namatay sa krus ng Kalbaryo. Kasama nang namatay ni Kristo at nang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, kasama na rin tayong nabuhay at nagkaroon ng bagong buhay. Sarap isipin, ano? Lord, thank you. Kasi sa inyo merong bagong simula. Araw-araw tayong binibigyan ng bagong simula ng Diyos because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross. So ang ating Panginoon, binigyan po tayo ng amnesty at hindi na gagamitin ng Diyos yung ating mga kasalanan laban sa atin. Tayo ay pinatawad na wala na tayong record na kasalanan. Kaya po, sabi nga ng 1 Corinthians 13:4 hanggang 7, yung love, it keeps no record of wrongs. Yung pag-ibig, hindi ito naglilista ng mga kasalanan. At yung Diyos po natin, nagmamahal sa atin at ang ating mga kasalanan ay hindi niya na nililista upang ibilang para sa atin o ibilang laban sa atin. At sana matutunan din natin na ganun din tayo magpatawad sa iba. Hindi na natin binibilang yung kasalanan ng iba, kasalanan ng asawa natin, asawa ng anak natin, ng kapatid natin, tapos gagamitin natin yung mga kasalanan nila laban sa kanila. No? Sana hindi na ganun. Matutunan natin paano magpatawad kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. So yun lamang po. I hope may natutunan po kayo sa devotion natin na ito at meron tayong isa sa buhay. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.